Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos, Ama naming banal na nasa langit, salamat makapangyarihang Diyos sa iyong napakadakilang biyaya. Tinanggap po namin ang iyong pag-ibig ng walang anumang bayad. Kami po ay naligtas dahil minahal ninyo kami at ang Panginoong Hesus po ang naparito upang siya ang mag-alis ng lahat ng aming pagkakasala at binayaran niya ito ng kanyang mahalagang dugo. Ngayon bilang iyong mga anak na nilinis, dalangin po namin namang Diyos na makapamuhay kami na iniingatan yung kalinisan na ito. Alam po namin na ito isang utos mula sa iyo na kami maging sakdal, gaya mo, Ama naming Diyos, na sakdal. Subalit napakahina namin. Marami kaming mga pagkakasala na paulit-ulit na bumibitag sa amin. Ang aming puso ay nadudumihan, ang aming budhi ay nadudungisan namang Diyos. Subalit, salamat dahil bagaman kami po'y mahina, ikaw po'y patuloy na nagtsatsaga sa amin. Patuloy po ninyo kaming inaakay at ginagabayan. Gaya po sa umaga na ito, dinala ninyo kami dito po sa church upang sama-samang muli napakinggan ang inyo pong salita. Dalangin po namin na habang kami nakikinig, punuin po ninyo ang aming puso ng inyong biyaya, pag-ibig at katotohanan. Naway mabago po yung aming buhay. Magkaroon nawa kami ng puso at buhay na gaya ng sa Panginoong Hesus. Kaunti na lamang po yung nalalabing panahon sa amin dito sa mundo. Nakikita po namin lahat ng mga tanda ng ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya dalangin po namin na habang papalapit ang Panginoong Hesus, ang aming pamumuhay bilang iyong mga anak ay lalong maging banal, lalong maging malinis. Habang ang mundo ay pasama ng pasama, nawa makapamuhay po kami amang Diyos ng may kasakdalan sa iyo pong harapan. Tulungan po ninyo kami dahil hindi namin ito magagawa ng sa aming sarili lamang nasigasig. Kailangan naming patuloy ang iyong pagtuturo, ang iyong paggabay. Kailangan din po namin amang Diyos yung pagkapaunawa ninyo sa amin ng inyo pong banal na kalooban. Dalangin din po namin, Panginoon, doon sa mga kapatid namin na may karamdaman, sila po'y pagalingin ninyo at sana po'y sa kanilang paggaling ay makapanumbalik sila sa pagdalo sa mga gawain at sa paglilingkod din po sa inyo. Ilan sa aming mga kapatid, marahil, patungo pa lamang sa lugar na ito, pakiingatan po ninyo sila at nawa makarating sila ng safe at makapiling po namin sa napakahalagang gawain na ito sa araw ng Panginoon. Kami rin po yung naghahanda amang Diyos ng mga pangangaral ng Ebanghelyo, hindi lang dito sa Subic Church, kundi sa buong bansa at sa buong mundo. Samahan po kami amang Diyos sa tuwing kami po'y matapang na nangangaral ng inyo pong salita. Pakiusap, tingnan mo po yung aming kalagayan at magligtas ka po ng mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan po ng aming mga munting sakripisyo. Dalangin po namin na sa aming pagharap sa inyo ay hindi ho kami mapahiya at gaya ng ipinangako ng Panginoong Hesus, dala niya po yung gantimpala. Nawa, sa aming pagharap sa inyo, sa aming pagpasok sa inyong kaharian sa langit, matanggap po namin ang mga gantimpala po na ito. Hindi po namin ito magagawa kung wala ang inyong tulong. Sa inyo lamang po kami nagkitiwala. Lahat po nito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Buksan muna po natin sa ating mga Biblia. Unang Timoteo, chapter 1. Sa bagong tipan, Unang Timoteo, chapter 1, verse 18 hanggang 19. Unang Timoteo, chapter 1, verse 18 hanggang 19. Basahin po natin ang sabay, 18 hanggang 19. Ang biling ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Tayo po ay nabubuhay pa rin sa panahon ng pandemya. Merong mabuting balita kagabi, nakikinig po ako sa balita, ay mababa na daw yung ating yung positivity rate. So
nasa ligtas na tayong medyo safe na yung ating kalagayan. Pero hindi pa rin tayo pwedeng pakampante, okay? Naririyan pa rin po yung Delta variant. Kaya muli, pakiusap po sa atin, kung may pagkakataon tayo na magpabakuna, gamitin po natin yung pagkakataon na ito. Kinakailangan po natin ito para magkaroon tayo ng higit na laya sa atin mong paggalaw. Magkabakuna tayo o hindi, Diyos pong bahala. Kung oras na para tayo humarap sa Kanya, haharap tayo sa Kanya. Pero kung hindi pa natin oras na humarap sa Kanya, hindi ho tayo mapapahamak, iingatan niya pa tayo. Hindi ho ba? So nakakalungkot po, meron tayong ilang mga kapatid sa ibang bansa na pumanaw na dahil din sa COVID-19. Naniniwala tayo na hanggang doon yung plano ng Diyos para sa kanila. Hindi po COVID-19 yung tunay na dahilan. Yung kalooban po ng Diyos ang tunay na dahilan. Nabubuhay tayo sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Hindi ho tayo mapapahamak ng labas sa kalooban ng Diyos. Ngayon, maging maingat lang po tayo. Okay? Ngayong umaga, meron pang mga bagay na kinakailangan nating ingatan bukod sa ating pisikal na kalusugan. Sabi po dito sa binasa natin, verse 19, na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi. Kung wala ito, hindi natin magagawa yung verse 18. Sa dulo, makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban. Marami pong lumalaban, akala nila mabuti ang pakikipaglaban, samantalang hindi naiingatan ng pananampalataya. May mga nag-iingat ng pananampalataya pero hindi iniingatan ng mabuting budhi. Mabuting budhi ay importante sa ating buhay Kristiyano. Ang paksa na pag-aaralan po natin na ito, tungkol sa mabuting budhi, kailangan po natin itong ingatan. Meron tayong budhi. Ito pong bagay na ito ay pinagkaloob lang ng Diyos sa mga tao. Dahil tayo po ay merong espiritu na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. 3 bagay ang ipinagkaiba natin sa mga hayop. Dahil yung mga hayop ay walang espiritu, meron silang kaalaman, pwede silang turuan, meron din silang emosyon, meron din silang desire. Pero wala sila ng mga katangian na kagaya ng sa atin. Tayong mga tao, naghahangad tayo ng walang hanggan. Hindi ba? Tayong mga tao, hinahanap natin yung Diyos. Kaya kung saan may tao, meron dambana. Ito po yung natuklasan ng mga anthropologists, yung mga dalubhasa sa pag-aaral sa kultura, sibilisasyon ng mga tao. Napansin nila na sa tuwing meron silang makikitang dambana, tiyak, meron dong sibilisasyon ng tao. So, naghahanap tayo sa Diyos. Katunayan, mayroong mga nakakatuwang kwento. Alam niyo yung mga atheist, itong mga atheist, dinay nila yung Diyos, tinatanggi nila na may Diyos. Pero mayroong isang atheist na nung siya nakasakay sa tren, mayroong ligaw na bala na tumama sa katabi niya. Talagang narinig niya, pumutok talaga yung salamin ng tren. Tapos tinamaan ng bala yung katabi niya. Patay yung katabi niya. Isa siyang atheist. Pero napabuntong hininga siya at ang sabi niya, salamat sa Diyos, hindi ako yung tinamaan. Katunayan, hindi natin maitatanggi na may Diyos dahil meron tayong budhi. Niloloko lang natin yung ating sarili kung itatanggi natin yung Diyos. Meron tayong budhi. And then isa pa, meron tayong espiritu. Okay? Isa pa na katangian po natin ay yung budhi. Yung budhi natin, dahil sa meron nga tayong espiritu, ibig sabihin po ng budhi sa English ay conscience. 2 salita po yan, con at science. Ibig sabihin ng con, pareho. Science, alam. So, ibig sabihin, may parehong nakakaalam. Okay? So, yung Diyos, alam niya yung ginagawa natin, alam din natin yung ginagawa natin. So, hindi po ito nalilihim. Kaya lang, yung budhi po na yan ay importante. Noong unang panahon, bago po na isulat yung Biblia, sa pamamagitan ng budhi ng tao, ay hahatulan ng Diyos yung mga tao. Yung budhi ang nagsasabi kung meron tayong ginawang kasalanan o wala. Sa Roma sa chapter 2, nakalagay doon na yung mga tao ng unang panahon, wala silang kautusan. Pero merong kautusan na nakasulat sa kanilang puso. Ito po yung budhi. Ito yung nagsasabi sa kanila kung ano yung tama at mali. Tayo, meron tayong kautusan na nakalagay sa Biblia. Yung pagsunod sa kautusan ay mabuti, yung paglabag sa kautusan ay kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng nakasulat na kautusan, nalalaman natin kung anong tama at mali. Pero sa totoo lang, bago natin natutunang magbasa at sumulat, hindi ba alam na rin naman natin kung anong tama at mali? Yung mga bata ay meron din pong budhi yan. Alam nila kung meron silang ginawang mali. Natatakot sila, nagtatago sila. Hindi ba? Nanginginig sila kapag meron silang ginawang mali. Kaya huli natin yung bata kapag may kasalanan eh. Di ba? Kasi hindi nila kayang dayain yung sarili nila, hindi pa sila marunong magkunwari. So meron din silang budhi. Ito yung kautusan ng Diyos na nakasulat sa ating puso.
Kaya lang meron pong dalawang budhi kasi. Isa ay yung mabuting budhi at yung isa naman ay yung masamang budhi. Ito yung budhi na tinatakan ng nagbabagang bakal. Sa katunayan, sa panahon natin ngayon, nabubuhay tayo sa huling panahon kung kailan yung mga tao, lalo na sa mga hindi ligtas, nabubuhay sila na mayroong budhi na manhid. Hindi na nila nararamdaman yung dikta ng kanilang budhi. Paki-bookmark natin yung unang Timoteo chapter 1. Tingnan natin sa chapter 4. Verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay, verse 1 hanggang 2. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Ganito po yung mangyayari sa mga huling panahon. May mga tao po na nagkakasala na hindi na sila nauusig ng kanilang budhi. Isa na po dito, sinyalis ng katapusan ng panahon, ay yung mga huwad na mga ngaral. Lalaga na po yung mga maling doktrina, yung mga maling turo. Sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, napakarami nagpapanggap na sila ay Kristo. Hindi ba? Kaya, sa tuwing Bible seminar, hindi ba kayo napapaisip pag umatin tayo ng Bible seminar, kapag pinag-aaralan po yung parte na yon, tungkol dun sa mga nagpapakilalang sila ang Kristo, sila yung Mesiya, sila yung tagapagligtas. Hindi ba ninyo naitanong sa inyong sarili na, paano nila naaatim na magsalita ng ganon? Paano nila naaatim na sabihin sila ang Kristo? Sa palagay nyo, hindi ba nila alam na hindi sila ang Kristo? Alam nila yon. Pero paano nila naaatim na magpanggap? Simple lang ang sagot. Meron silang budhi na tinatakan ng nagbabagang bakal. Sabi sa verse 2, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Manhid sila. Kahit inuusig sila ng kanilang budhi na sinasabi sa kanilang mali yung ginagawa mo, mali yung sinasabi mo, pinaninindigan pa rin nila. Pero silang ganitong klase ng budhi. Kaya parami yung ganito ngayon. Kasi lalong nauuso yung pagkakaroon ng ganitong klase ng masamang budhi. At hindi lang sa mga bulaang mga ngaral o sa mga bulaang Kristo. Mayroong mga kasalanan na ilang dekada yung nakakalipas, talagang karumal-dumal kapag narinig natin. Pero ngayon, nagiging maluwalhati na yung mga ganitong klase ng bagay. Homosexuality. Dati natatakot yung mga may ganitong kalagayan, nahihiya sila na lumabas. Pero ngayon, ipinagmamalaki pa nila yung ganito. Babasahin natin sa Roma chapter 1, hinayaan na lang sila ng Diyos sa kanilang mga pagnanasa. Pagnanasa po yung nagdidikta sa tao para mabuhay sa ganyan. Pero hinayaan na lang sila ng Diyos. Wala na po yung pag-uusig ng budhi sa kanila. Same-sex marriage. Hindi ba? Transgender equality. Ito na yung mga uso ngayon. Samantalang ilang dekada nakakalipas, yung mga bagay na yan ay hindi tanggap ng ating lipunan. Adultery, abortion. Ngayon po yung maluwalhati na yung mga bagay na yan. Nabubuhay tayo sa panahon kung kailan yung budhi ng mga tao ay pamanhid ng pamanhid. Kahit kilala nila yung Diyos, mas pinili nilang tanggihan yung dikta ng Diyos sa kanilang puso. Mas pinili nilang sundin yung kanilang sariling mga pagnanasa. Kaya anong ginawa ng Diyos? Ibinigay na sila dun sa kanilang pagnanasa. Imagine, sumuko na yung Diyos sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang puso. Hindi na umubra yung budhi sa kanila. Tingnan natin sa Roma chapter 1. Roma chapter 1 sa verse 24. Basahin po natin ang sabay. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga sa katawan sa kani-kanilang sarili. 26, basahin natin. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. Yung mga lalaki ganun din.
Bakit nagkaganito? Bakit lumalaganap yung ganito ngayon? Hinayaan na sila ng Diyos. Dahil mas pinili nila yung kanilang mga pagnanasa. Kaya ano nangyari? Yung mundo natin ngayon ay palubog ng palubog sa kasalanan. Habang yung kasalanan ay nagiging normal, lalong lumulubog sa pagkakasala yung buong mundo. At hindi ba't ganito rin po yung naging buhay natin noon? Nabuhay tayo noon. Na kahit meron pag-uusig ng budhi natin, dinadaya natin yung ating mga sarili, sinasabi natin tao lang. Karapatan kong magkasala, hindi ba? Yan yung naging buhay natin noon. Pero pagkatapos ng kaligtasan ay hindi po pwedeng magkaganyan. Bago tayo maligtas, may pag-uusig ng budhi. Pagkatapos nating maligtas, lalong naging sensitibo yung ating budhi. Bago tayo maligtas, sobrang normal yung pagkakasala natin. Sabi sa Job chapter 15 verse 16, tayo yung mga taong umiinom ng kasalanan, naghaya ng tubig. Ilang beses po kayong kumain, magmula kaninang umaga pagising nyo? Isa. Almusal. Nakailang beses na po kayong uminom simula ng magising kayo? Blanco yung tingin. Kasi hindi natin binibilang yun, di ba? Hindi natin binibilang yung pag-inom. Uminom tayo ng konti, uminom ng marami, pero hindi natin binibilang yung ating pag-inom. Sabi ng Biblia, yung buhay natin ay gaya ng ganito. Nagkakasala tayo na para lang tayong umiinom ng tubig. Di ba? Pagkatapos uminom ng tubig, nalilimutan natin. Hindi natin tinatandaan. Ganun tayo kung magkasala noon. Hindi tayo nahihiya kapag tayo nagkakasala. Sabi sa Jeremias chapter 6 verse 15, tayo ba'y nahiya sa ginawa nating karumal-dumal? Hindi. Kailanman ay hindi tayo nahiya. Kung paano nga mula ang pisngi ay hindi natin alam. Kaya sa halip na mahiya tayo sa mga kasalanan natin noon, hindi ba? Ipinagmamayabang pa nga natin yung ating mga pagkakasala. Mas maraming kasalanan, mas astig. Di ba? Yan yung buhay natin noon. O pwede bang manatili tayo sa ganyang pamumuhay ngayon? Tingnan natin sa unang Korinto, chapter 6. Unang Korinto, chapter 6, verse 9 hanggang 10. Basahin po natin ang sabay. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yan yung buhay natin noon. Ginagawa natin yung mga bagay na yan, kahit inuusig tayo ng ating budhi, masyadong malakas yung ating laman. Hindi ba? Parang yung budhi natin ay hanggang salita na lang, wala siyang magawa. Talo siya ng ating laman dahil hindi pa tayo ligtas noon. Pero tayo po ay nalinisan mula sa lahat ng mga karumal-dumal na ito. Sabi sa verse 11, babasahin ko, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Napakalaki ng biyaya na ating tinanggap. Sabi dito, ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Mga ilan o halos lahat? O lahat tayo? Tayong lahat ay nabuhay sa mga kasalanan natin noon. Normal yung pagkakasala. Pero sabi dito, subalit nahugasan na kayo. Para ipaunawa sa atin kung gaano kaimportante yung salitang nahugasan, inulit ito, ginawa na kayong banal. Hindi tayo basta lang hinugasan, ginawa tayong banal. Kaya meron tayong obligasyon na panatiliin yung kabanalan sa ating pamumuhay. Sabi din dito, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Inaring ganap sa mata ng Diyos tayo malinis, na para bang tinupad natin yung buong kautusan, samantalang tayo po yung mga palalabag, palasuway sa kautusan. Hindi po ba? Pero dahil sa pagtupad ni Jesus, tayo ay inaring ganap. Ibinihis sa atin yung katwiran ni Jesus. Tayo ay inaring ganap, ginawang banal at nahugasan. 3 beses pong binanggit. Dahil ayaw ng Diyos na balik-balikan po natin yung dati nating paraan ng pamumuhay. Nilinis tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Si Jesus ay walang kasalanan.
Sabi sa unang Juan 3:5, nalalaman ninyong siya'y nahayag upang mag-alis ng kasalanan. At sa kanya'y walang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Pero ano nangyari kay Jesus? Siya yung pinatay doon sa krus. At bago siya pinatay, siya'y hinagupit. Siya'y pinalo, dinuraan, tinuya, nilait. Lahat ng kahiyahiyang bagay na dapat tayo yung tumanggap. Dahil sa pamumuhay natin sa kasalanan, si Jesus yung tumanggap ng lahat ng iyon. Sa Efeso 1:7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung talagang naligtas ka, dapat malinaw sa iyo na ang ipinangbayad ni Jesus para sa lahat ng kasalanan natin, ultimo sa kalit-liitan ay Kanyang sariling dugo. Kung alam natin na dugo ng Panginoong Jesus ang kapalit para tayo ay malinisan, para tayo ay mahugasan, para tayo ay gawing banal, para tayo ay ariing ganap, magkakasala ba tayo nang hindi nauusig ng ating budhi? Imposible po. Hindi po pwedeng mangyari yan. Paano nating maaatim na gumawa ng mali na alam nating labag sa kalooban ng Diyos at hindi tayo mauusig ng ating budhi? Na magagawa pa nating ngumiti kahit alam natin na may ginagawa tayong mali. Imposible yan. Yung budhi natin, ito'y naging napakasensitibo ng araw na tayo'y naligtas. Ang budhi, sabi sa Kawikaan, chapter 20:7, ito yung ilawan ng Panginoon. Ilawan ng Panginoon ang espiritu ng tao na sumisiyasat ng kaloob-looban nito. Kaya yung ating budhi, sinisiyasat ito yung kaloob-looban ng ating pamumuhay. Walang lihim dito. Ultimo maliit na kasalanan ay hayag sa Kanya. Isinusulat niya ito at ipinapaalam ito sa atin. Bago tayo maligtas, may pag-uusig na ng budhi tuwing tayo nagkakasala. Pero lalong matindi po yung pag-uusig ng budhi sa mga ligtas. Dahil tayo naligtas na, tayo'y naliwanagan na. Yung espiritu po'y ilaw. At tayo po'y naliwanagan pa. Kaya wala pong lihim. Yung dati yung mga kasalanan, yung mabibigat na kasalanan, ayaw natin. Pero ngayon, pagkatapos na maligtas, ultimo maliliit na kasalanan, ayaw na rin natin. Dahil may nakakaalam. Kahit makapagtago tayo, may nakakaalam. Kaya nga, konsensya. May budhi. Kapag may ginawa tayong matuwid, alam ng Diyos yan kahit walang ibang nakatingin. Kapag meron kang ginawang mali, alam ng Diyos yan kahit na itago mo. At alam mo din yan. Pero kung paulit-ulit nating tinatanggihan ang ating budhi, magiging manhid tayo. Magkakaroon tayo ng budhi na gaya ng tinatakan ng nagbabagang bakal. Normal ito sa mga hindi ligtas. Pero para sa mga ligtas, hindi ito dapat mangyari. Walang pakiramdam. Kapag nagkaganito, alam niyo po kung anong kasunod? Babaha ng kasalanan sa buhay natin. Kawikaan, chapter 23. Kawikaan 23, verse 35. Basahin po natin ito ng sabay. Kanilang pinalo ako, ngunit hindi ako nasaktan. Hinampas nila ako, ngunit hindi ko naramdaman. Kailan ako gigising? Hahanap ako ng isa pang tagay. Babaha po ng kasalanan sa buhay natin. Kasalanan na sinundan pa ng mas maraming kasalanan. Kaya may disiplina na sinusundan pa ng mas maraming disiplina. Ang kaso, hindi nila yun nararamdaman. Kanilang pinalo ako, ngunit hindi ko naramdaman. Kaya pinapalo na, nag-aakala pang sinusubok lang. Pagsubok lang ito, di nila naiintindihan na sila ay pinapalo na. Kaya ano nangyayari? Hindi sila nagsisisi. Kaya anong nangyayari? Lalong lumulubog sa kasalanan. So ano pong dahilan ng paglubog natin sa kasalanan? Pagtanggi sa mabuting budhi. Yan po ang punot dulo niyan. Kung wala yung mabuting budhi, lulubog tayo sa kasalanan. Balikan natin doon sa unang Timoteo, sa chapter 1. Sabi po sa verse 19,
Sa dulo, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Bakit? Dahil hindi nila iningatan yung kanilang mabuting budhi. Itinakwil nila. Nagsusumigaw yung budhi ng mga ligtas, huwag mong gawin yung mali. Pero itinatakwil nila ito. Ano nangyari? Pagkawasak ng barko sa pananampalataya. Paglubog lalo sa kasalanan ang nangyayari. Alam niyo, sabi sa Hebreo chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So mahalaga po yung pananampalataya, hindi ba? Pero kung hindi natin yan iingatan ng may mabuting budhi, mawawasak yan. Ang susi para maingatan ng pananampalataya, mabuting budhi. Huwag nating itatakwil yan. Kung itatakwil natin yan, kung palagi nating tinatanggihan yung dikta ng ating budhi, tatangayin tayo ng sanlibutan. Matutulad tayo kay Dimas. Sabi sa 2 Timoteo 4G, si Dimas umibig sa sanlibutan, kaya iniwan niya si Pablo. Hindi ba siya inudyukan ng kanyang budhi na huwag mong gagawin yan? Yung plano mo na yan? Ano, biglaan na lang ba niyang naisip na iiwan ko si Pablo? Iiwan ko na yung ministry, biglaan lang ba niyang naisip yun? Hindi. Bumilang yan ng panahon. Nabuo yan, yung idea na yan. Tumibay yung idea na yan hanggang sa nakapagpas siya. Sa proseso na yon, hindi ba kumilos yung kanyang budhi para siya ay maingatan? Pero tinanggihan niya kasi. Itinakwil niya. Kaya bumagsak siya sa pag-ibig sa sanlibutan. Di niya iningatan yung kanyang mabuting budhi. Kaya inibig niya yung sanlibutan at iniwan niya yung gawain ng Panginoon. Nakakalungkot pong kwento itong tungkol kay Dimas. Kasama na siya ni Apostol Pablo. Tayo nangangarap tayo na maging kagaya ng mga kamanggagawa ni Pablo. Siya nandun na. Iniwan pa niya. Pero alam niyo kung ano mas nakakalungkot? Ilan sa atin dito lumalakad sa landas ni Dimas. Sa halip na iwan ng lahat para sa Panginoon, kayang iwan ng Panginoon kapalit ng kaunting bagay. Maraming Dimas sa loob ng church. Nakakahiya po ito sa araw na tumayo tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat nating ingatan yung ating pananampalataya ng may malinis na budhi. Hindi natin ito pwedeng itakwil. Magiging kahiya-hiya po tayo sa araw ng pagtayo natin sa Panginoon. Verse 19, na iniingatan ng pananampalataya at ang mabuting budhi. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Kapag pinaghiwalay natin yan, anong mangyayari? Magiging mga mapagkunwari tayo sa harapan ng Diyos. Nagkapakita tayo ng panlabas na pananampalataya pero sa loob ay may marumi tayong budhi. Ano yung katangian ng mga taong may maruming budhi? Hindi sila nahihiya kahit may ginagawa silang mali. Isang halimbawa nito ay yung mga leader ng Israel nung panahon ni Ezra. Meron silang kasalanan pero hindi sila nahihiya. Tingnan natin sa Ezra chapter 9. Verse 2 hanggang 3. Basahin po natin, verse 2 hanggang 3. Nakita na po? Okay, basahin natin. Sapagkat kumuha sila sa kanilang mga anak na babae para mapangasawa nila at ng kanilang mga anak na lalaki, anupat ang banal na lahi ay humalo sa mamamayan ng lupain. Sa ganitong kataksilan, ang kamay ng mga pinuno at ng mga punong lalaki ay nangunguna. Nang marinig ko ito, pinunit ko ang aking suot at ang aking balabal, binatak ang buhok sa aking ulo at balbas, at ako'y umupong natitigilan. May dalawang uri ng budhi na makikita natin sa dalawang talata na ito. Verse 2, ito yung mga budhi na tinatakan ng nagbabagang bakal. Hindi sila nahihiya. Anong ginawa nila? Nag-asawa sila ng mga hintil. At sino po yung pasimuno? Yung mga pinuno. Yung mga leader ang nangunguna sa pagkakasala. At hindi sila nahiya. Sa Ezra, siya pa yung nahiya. Hiyang-hiya siya sa harapan ng Diyos na kailangan niyang punitin yung damit niya. Hinila niya yung buhok niya. Sa sobrang hiya niya sa harapan ng Diyos. Pag tayo ba nagkasala, nakakaramdam ba tayo ng ganitong klase ng hiya? Na talagang gusto mo na lang matunaw sa harapan ng Diyos.
Ito po yung puso ng mga taong may sensitibo pang budhi. Pero kung normal na yung pagkakasala natin, nakakatakot po yan. Maaring hindi ka ligtas, or maaring ligtas ka, pero manhid na ang iyong budhi. Ang banal na Espiritu, palaging ginigising ang ating budhi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng sermon, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, at sa pakikinig natin sa patotoo ng mga kapatid. Kaya sa tuwing ginigising ng Diyos yung ating budhi, sinasaway niya tayo sa ating mga pagkakasala sa iba't ibang pamamaraan, pakiusap. Makinig po tayo. Hindi ho natin po pwedeng ipagpilitan yung sarili nating pagkakamali. Tapos i-expect natin na tanggapin ito sa loob ng church. Hindi pwedeng ganon. Kasi alam niyo po, sasawayin tayo ng Diyos ng mas masasakit na mga salita. Tingnan po natin sa Jeremias 17. Jeremias 17. Basahin po natin. Verse 9 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kapag sinaway po tayo ng Diyos, ibibigay niya sa atin kung ano yung nararapat sa atin, kung ano yung bunga ng ating gawa. Hindi naman po kinakailangan na umabot pa tayo sa ganito. Sa unang saway, kinakailangan na po tayong makinig. Hindi na natin kailangan itong palalain. Tingnan din natin sa Jeremias chapter 7. Atras po tayo. Verse 9 hanggang 11. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kayo ba'y magnanakaw, papatay, mangangalunya, susumpa ng kasinungalingan, at magsusunog ng insenso kay Baal, at magsisisunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala, at pagkatapos ay magsisiparito at magsisitayo sa harapan ko, sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan, na magsasabi, kami ay ligtas, upang magpatuloy lamang sa paggawa ng lahat ng karumal-dumal na ito. Ang bahay bang ito na tinawag sa aking pangalan, ay naging yungib ng mga tulisan sa inyong mga mata? Narito, ako mismo ang nakakakita nito, sabi ng Panginoon. Sabi sa chapter 17, nakikita niya yung puso natin. Kaya kahit ilihim natin yung mga ginagawa natin, walang lihim sa loob ng church. Dahil ito'y katawan ng Panginoon. Ito'y katawan ni Kristo. Siya yung namamahala dito. Yung isipin natin na meron tayong pwedeng ilihim dito, patunay lang ito na hindi natin kilala yung Diyos na pinupuntahan natin dito. Magkakasala ba tayo gaya ng verse 9? Pagkatapos gaya ng verse 10, magsisiparito, magsisitayo sa harapan ko, sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan, magsasabi, kami ay ligtas. Iniligtas ba tayo ng Diyos para mabuhay sa pagkakasala? Iniligtas ba tayo ng Diyos para gamitin nating pang-aliw yung kaligtasan sa atin? Inaaliw natin yung ating sarili na naligtas ako ganitong taon, ganitong buwan, ganitong araw, ganitong Bible seminar. Tapos pupunta sa harapan ng Diyos, bit-bit yung mga kasalanan. Kami ay ligtas. Kung gagawin po natin ito, ang Subic Church, magiging yungib ng mga tulisan. Ito po'y tahanan ng Diyos. Kailangan nating mag-ingat. Hindi po ba?
So ano pong susi dito? Maging sensitibo po tayo dun sa mga pagkakasala natin. Kung sensitibo tayo sa mga pagkakasala natin, may pangako ang Diyos. Tayo ay Kanyang lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pero kung tayo ay magiging manhid, nasabihin din ng Diyos, ikaw ay isang tulisan. Sana, sa lugar na ito ay hindi naghahalo yung nabubuhay sa kabanalan at yung mga tulisan sa pananampalataya. Kung may tinatago kang kasalanan, ikaw ay tulisan sa pananampalataya. Tapos magpapatotoo tayo, ako ay naligtas. Okay ang Christian life ko. Pero meron tayong mga nililihim-lihim na mga pagkakasala. Gagamitin ba ng Diyos yung yungib ng mga tulisan? Para magligtas ng mga kaluluwa, gagamit ba ang Diyos ng yungib ng mga tulisan? Nakikita po ninyo ang kasaysayan ng Philippine Life World Mission. Kinailangan pang kumuha ng Diyos ng mga misyonaryo galing sa malayong bansa para lang may maligtas dito. Alam niyo kung bakit? Wala nang tunay na pananampalataya dito. Noong nangyari doon sa mga dating naligtas dito sa Pilipinas, matagal ng panahon, nangaubos sila. Kung meron mang natira, sila ay wala na rin, hindi na rin sila ginamit ng Diyos. Hindi tayo gagamitin ng Diyos. Magiging mga mapagkunwari na lang tayong palasimba. Wala na tayong pinagkaiba doon sa mga relihiyosong mga Hudyo. Naririyan tayo, pero nung nangyayari, hindi na tayo ginagamit ng Diyos. Mababaliwala po yung ating pakikipaglaban sa pananampalataya kung ganun. Ang utos sa atin, makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. Unang Timoteo 1:18. Pero para magawa ito, kinakailangan po nating mabuhay ng marangal, mabuhay po ng malinis. Yung masabi natin sa sarili natin at sa Diyos na nabuhay kami ng may malinis na budhi. Sabi ni Pablo sa Hebreo chapter 13, tingnan po natin. Sa Hebreo chapter 13, basahin po natin yung verse 18. Basahin po natin ang verse 18, sabay-sabay. Idalangin ninyo kami, sapagkat kami naniniwalang kami ay may mabuting budhi na nagnanais na mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. Ito po yung katangian ng mga nag-iingat ng mabuting budhi. Nagnanais silang mabuhay ng marangal sa lahat ng mga bagay. Perpekto ba sila? Hindi na ba sila nagkakasala? Nagkakasala. Pero kapag nagkasala sila, hindi nila dinadaya yung kanilang sarili. Nagiging tapat sila sa harapan ng Diyos. At nagnanais silang mabuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Yung mga bagay na nakikita at yung mga bagay na nakatago ay gusto nilang maging marangal. Yun yung mga tao na nag-iingat ng mabuting budhi. Yung mga tao na ito, sila yung ginagamit ng Diyos. Tingnan din natin sa unang Juan. Unang Juan, chapter 3, verse 21. Basahin po natin ng sabay. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ano po yung katangian ng mga taong may mabuting budhi? Meron silang kapanatagan sa harapan ng Diyos. Mabuti po na kung haharap tayo kay Jesus, araw na ito, meron tayong kapanatagan na humarap sa Kanya na hindi tayo mapapahiya. Paano kung meron kang tinatago ng mga pagkakamali? Hindi ba? Kinakailangan nating maging malinis mula sa mga bagay na yan. Napakahalaga po nito. Tingnan din natin, atras tayo, unang Pedro chapter 3. Unang Pedro chapter 3 sa verse 16. Sabay-sabay po nating basahin. Ngunit unawain ito ng gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay, ay kay Kristo ay mapahiya. Kaya kung mahiingatan po natin yung kalinisan ng ating buhay, hindi lang sa labas, sa loob. Sabi dito, yung mga nagsasalita sa atin ng masasama,
laban sa ating mabuting pamumuhay, sila ay mapapahiya. Ang ibig sabihin ng mapapahiya, marirealize nila na mali yung ginagawa nila at tama yung ginagawa natin. Sabi dito, kailangan nating ingatan yung ating mabuting budhi. Kapag hindi, sa totoo lang kapag tayo meron tayong tinatago na mali, hindi na kailangan magsalita ng iba laban sa atin. Ang normal na reaksyon natin ay napapahiya tayo sa ating sarili. Hindi mo pwedeng taas na tayo kahit meron tayong alam na pagkakamali. Paulit-ulit pong sinasabi ng Biblia yung pag-iingat ng ating budhi. Malinis, mabuting budhi. Kasi napakahalaga po nito sa ating buhay Kristiyano. Kung wala ito, walang kapangyarihan ng evangelism natin. Kaya kahit tama naman yung sinasabi mo, kahit hindi naman nila nakikita yung mga ginagawa mo, kahit sa Diyos mo naman sila dinadala, pero kung may tinatago-tago ka, hindi sila maliligtas sa pamamagitan mo. Hindi mangyayari yun. Imposibleng mangyari yun. Kasi nagbitaw ng salita ang Diyos na ang gagamitin niya yung mga malilinis na kasangkapan lang. Hindi siya gagamit ng may dumi. Kahit palagi ka nasa church, kahit marami kang kabisadong mga talata ng Biblia, kahit ikaw ay malakas yung loob na magsalita sa mga tao, kung yung budhi mo naman ay hindi tama sa harapan ng Diyos, hindi ka rin gagamitin ng Diyos. Labas natin dyan, mapagkunwari. Di ba ito yung kalagayan ng mga Israelita nung dumating si Jesus? Kaya sabi ni Jesus sa kanila sa Mateo 23:23, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari. Anong ginagawa nila? Nag-iika po sila ng yerba buena, ng anis at ng kumino. Yes, itong mga Israelita, sobra silang tapat sa pagsunod sa kautusan at sa mga tuntunin. Kaya kapag nakapulot sila ng gulay o kaya nakapita sila, kunyari, meron silang nakuhang kalabasang ganito kalaki. Susukatin nila yung 10% nun. Puputulin nila yun at dadalhin nila sa templo. Talagang tapat sila sa bagay na ito. Pero nakita ni Jesus yung kanilang pagkukunwari. Kasi kahit na ginagawa nila yung panlabas na paglilingkod sa Diyos, pinababayaan naman nila yung higit na mahalagang bagay ng kautusan. May mas mahalaga at yun ay hindi pwedeng pabayaan, yung katarungan, habag at pananampalataya. Pinabayaan nila ito. Kasi itong mga bagay na ito hindi nakikita eh. Kaya nag-focus na lang sila dun sa panlabas kasi ito yung nakikita ng mga tao kaya sila yung mga mapagkunwari. Mukha silang banal sa labas, pero karumal-dumal sila sa loob. Sila'y puno ng lahat ng mga bagay na karumal-dumal. Kaya sabi nga ni Jesus, sila'y gaya ng mga pinaputing libingan. Lapit na naman po yung November 1. Ngayong dahil panahon ng pandemya, sarado yung mga sementeryo sa panahon na yan. Kaya itong mga nakaraang araw, kagulo yung mga tao, puntahan sila ng mga sementeryo, nagpipintura sila. Bakit pinipinturahan yung libingan? Para magandang tingnan sa labas. Pero imagine ninyo kung anong nasa loob. Mga bagay na nakakadiri, mga bagay na karumal-dumal. Ganito po ang tingin ni Jesus sa mga mapagkunwari. Sa mga nag-iingat ng panlabas na anyo ng pagsamba at paglilingkod samantalang sa loob may budhi na hindi tama sa harapan ng Diyos. Mukha sila naglilingkod pero yun ay pagkukunwari. Problema, nung sinaway sila ni Jesus, sila pa yung nagalit. Umabot sila sa pagpatay kay Jesus. Ito yung isa sa mga ugali ng mga taong hindi nag-iingat ng malinis na budhi. Ayaw nilang pinakikialaman yung loob nila. Kapag may tao na nagpunto ng laman ng loob nila, nagagalit sila. Sabi sa Kawikaan 30, talatang 12, sila yung malilinis sa kanilang sariling mga mata, gayon may hindi malilinis sa karumihan nila. At ayaw nilang pinag-uusapan yung karumihan nila. Kaya pag ang topic, palaging kalinisan, kabanalan, kalinisan ng budhi, kasakdalan, ayaw nilang makinig ng mga ganitong klase ng sermon. Meron silang makakating mga tainga na ang gusto nilang marinig yung mga sermon na puro masasaya. Ayaw nilang marinig yung katotohanan. Ito yung dahilan kung bakit hindi naligtas yung mga Israelita. Huwag nating tularan ito. Tingnan natin sa Lucas. Ebanghelyo ayon kay Lucas, chapter 2. Lucas, chapter 4.
verse 22. Basahin natin ng sabay. Lahat ay nagsalita ng mabuti tungkol sa Kanya at namangha sa mga mapagpalang salita na lumabas sa Kanyang bibig. At sinabi nila, hindi ba ito ay anak ni Jose? Kaya nung si Jesus, puro mapagpala, puro mapagbiyayang salita yung sinasabi niya, talagang tuwan-tuwa yung mga Israelita sa Kanya. Pero magmula verse 23 hanggang verse 27, sinabi ni Jesus yung tunay na kalagayan nila. Doon na nagka-problema. Anong nangyari? Basahin natin yung verse 28. Basahin natin 28 hanggang 29. Nang marinig nila ang mga bagay na ito na puno ng galit ang lahat ng nasa sinagoga, sila'y tumindig, pinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya ihulog ng patiwarik. Ingat tayo. Ilan sa atin lumalakad dito? Kung naghahanap lang tayo ng mga salita na aaliw sa atin kahit na alam naman natin may tinatago tayong mali, lumalakad tayo sa landas ng mga mapagkunwaring Israelita. Kahabag-habag kayo, mga mapagkunwari. Sabi ni Jesus. Kailangan natin pakinggan yung katotohanan. Hindi ba? Kaya natin kinakailangan pag-aralan yung salita ng Diyos. At hindi tayo po pwedeng namimili dito. Bakit? Para lang basaktan yung ating kalooban? Hindi. Para makabuo ang Diyos ng isang iglesyang malinis, dalisay at handa sa lahat ng mabuting gawa. Ayaw po ng Diyos na yung iglesyang nabubuo sa lupa ay gaya ng yungib ng mga tulisan. Kung ganon, hindi ho tayo gagamitin ng Diyos. Yung mga brothers and sisters na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan sa kabila ng pag-uusig ng kanilang budi ay magiging disqualified sa pagsamba at sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ho tatanggap ang Diyos ng anuman mula sa kanila. Kaya anong nangyayari? Nakikita na lang natin sila na gumagawa. Nakikita natin sa panlabas na gumagawa sila, pero hindi yung tinatanggap ng Diyos. Tingnan natin dito sa Tito, chapter 1. Tito chapter 1, 15 hanggang 16. Basahin natin ang sabay, 15 hanggang 16. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Ngunit sa marurumi at hindi nananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budhi ay pawang pinarumi. Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ikinakaila nila. Palibhasa, sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Ang ganda sana kung sa Biblia walang mga ganitong klase ng salita. Ang sarap sa pandinig. Parang kinikiliti yung ating mga tainga. Hindi ba? Pero pagka ganito po, para tayong kinukurot sa ating puso. Para tayong sinusundot. Dahil totoo po ito. Ito po yung katangian ng mga hindi ligtas, na nagkukunwari na sila ligtas at sumasamba sa Diyos. Pero di ba ganito rin yung nangyayari sa mga ligtas? Na nagkukunwari, na naglilingkod at sumasamba sa Diyos. Samantalang sabi sa dulo ng verse 16, sabi dyan, palibasa sila ay kasuklam-suklam at mga masuwayin at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Kapag tayo naging ganito, sayang. Nagasakripisyo tayo ng maraming bagay para makadalo sa church. Hindi ba? Meron tayong mga importanteng gawain na pansamantala isinasantabi natin. Bakit? Para tayo ay magamit ng Diyos. Pero kahit na gusto mo at kahit na gusto ng Diyos na magamit ka, kung ikaw ay hindi angkop, kung hindi ka lumalayo sa kalikuan, hindi ka gagamitin ng Diyos. Kinakailangan po natin maging handa. Kaya sabi sa Mateo chapter 5 verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Anong ibig sabihin po nito?
hindi lang makikita, mapaglilingkuran nila ang Diyos. Napakagandang halimbawa nito ay yung paglilingkod ni Pablo. Gusto nating maging gaya ni Pablo. Kaya ano nangyari? Tinutularan natin yung mga ginagawa niya. Pero merong isang bagay kay Apostol Pablo na hindi nakikita ng iba. At yun yung dapat nating tularan. Ito yung susi sa kanyang mabuting paglilingkod, sa kanyang mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. Sa mga Gawa, chapter 23, sinabi ni Pablo dito yung sikreto. 23 verse 1. Bandang dulo na po ito ng ministeryo ni Apostol Pablo. Meron siyang sinabi dito. Sa harapan ng Sanhedrin, sabi niya, verse 1, babasahin ko. Habang nakatitig na mabuti si Pablo sa Sanhedrin, ay sinabi niya, mga Ginoo, mga kapatid, hanggang sa araw na ito, ako'y nabuhay ng may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos. Hindi niya kinalimutang nabubuhay siya sa harapan ng Diyos, hindi sa paningin ng mga tao. Kapag tayo ay nabuhay sa paningin ng mga tao, dadayain natin ang Diyos. Pero kung hindi natin kalilimutan na tayo ay nabubuhay sa harapan ng Diyos, mag-iingat tayo ng ating malinis, ng ating mabuting budhi. Kaya sabi niya, mga Ginoo, mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito ay nabuhay ako ng may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Kailangan niya itong sabihin kasi hindi ito nakikita ng mga tao. Kaya ba nating sabihin ito sa ating kalagayan sa ngayon? Magmula ng araw na tayo naligtas, nabuhay tayo ng may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Yes, hindi ho tayo perpekto. Nagkakasala tayo. Pero iningatan ba natin yung kalinisan ng ating budhi? Hindi ba natin itinakwil yung udyok ng ating budhi sa tuwing tayo may ginagawang mali o may balak palang gawin na mali? Tingnan natin sa 2 Timoteo, chapter 1. Verse 3. 2 Timoteo 1 verse 3. Basahin din po natin ng sabay. 2 Timoteo chapter 1 verse 3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budhi gaya ng aking mga ninuno kapag lagi kitang naaalala sa aking mga panalangin gabi't araw. Sino po yung mga ninunong binabanggit ni Pablo? Ito yung mga ninuno sa pananampalataya. Ito yung mga taong ang pangalan ay nakasulat sa Hebreo chapter 11. Itong mga tao na ito ay nag-ingat ng kanilang budhi at naglingkod sila sa Diyos ng may malinis na budhi. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, anong susi? Hindi abilidad. Hindi yung husay. Hindi yung mga talento na yan. Hindi. Sa loob lahat. Anumang ganda, anumang husay, anumang galing. Kung gagawin natin yan ng may maruming budhi, yan ay hindi tatanggapin ng Diyos. Kumusta po yung mga ginagawa natin? Kumusta yung mga may ministry dito? Ginagawa nyo ba yan ng may malinis na budhi? Ito po isa ring babala ito. Lalo na dun sa mga may ministry. Ngayon ay binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisi muna bago kayo singilin sa inyong mga pagkakasala. May pagkakataon tayo. Ituwid natin yung ating sarili. At doon sa mga gustong magamit ng Diyos, dapat ninyong malaman na ito yung susi. Tingnan natin yung ating sarili. Kung hindi, yung paglilingkod natin ay magpapagod lang tayo. Panlabas na paglilingkod, samantalang sa loob ay baliwala. Sa unang Timoteo naman, atras tayo, sa chapter 3, verse 8 hanggang 10. Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 8 hanggang 10, babasahin ko. Ibig ko ngang ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. Gayon din naman, na ang mga babae ay dapat na magdamit na may kahinhinan, naaangkop at hindi mahalay, hindi napapalamuti ang buhok at ng ginto o perlas o mamahaling damit, kundi ng mabubuting gawa na siyang nararapat sa mga babaeng nagpapahayag ng paggalang sa Diyos. Dito'y malinaw pong binanggit kung ano yung tamang pamumuhay. Maaaring naglilingkod tayo, marami tayong ginagawa sa church, pero tanong,
Tumutugma ba tayo sa mga talata na ito? Sa 8, yung mga lalaki, manalangin na itinataas ang kanilang banal na kamay, walang galit at pag-aalinlangan. Anong ibig sabihin nito? Kailangan tayong humarap sa Diyos na may malinis na puso. Mga kababaihan, nakafocus sa panlabas na pagpapaganda. Pero nung sabi dito, hindi dapat na ganito. Sa halip, dapat magdamit na may kahinhinan, naaangkop, hindi mahalay. Hindi nakafocus sa mga palamuti. Kundi, verse 10, ng mabubuting gawa na siyang nararapat sa mga babaeng nagpapahayag ng paggalang sa Diyos. Bubuhay tayo sa panahon na yung materialism ay talamak sa sanlibutan. At ang nakakalungkot dito, tayo rin na mga anak ng Diyos ay nahihila ng gawain ng sanlibutan. Sabi sa Roma sa chapter 12, huwag ninyong tularan ng sanlibutang ito. Magbago kayo sa paraan ng inyong pag-iisip. Hindi tayo dapat na sumusunod kung ano yung nauuso. Usong style ng buhok, kulay ng buhok, usong damit, usong forma, usong gamit, usong salita. Usong libangan. Mga kabataan nag-TikTok, pati matatanda, may TikTok na din. Mga kabataan nag-games, mga matatanda nag-games na din. Tapos nagpapahayag tayo ng paggalang sa Diyos. Pagkukunwari. Dapat po itong matigil. Yung topic natin tuwing Wednesday, maganda. Di ba? Mapuno kayo ng Espiritu Santo. Next Wednesday po ay part 19 na tayo. 18 beses nang ipinangaral ni Pastor Johan Ray yung topic na ito. Bakit hindi tayo mapuno-puno ng Espiritu Santo? Isa sa dahilan, ay hindi natin iniingatan yung malinis na budhi. Meron pong isang tao na talagang napuno siya ng Espiritu. Siya po ay si Barnabas. Sa Biblia, napuno siya ng Espiritu Santo. Kaya ginamit siya ng Diyos. Sa pamamagitan niya, marami pong naligtas. Anong sikreto niya? Tingnan natin sa mga Gawa, chapter 11. Mga Gawa, chapter 11. Verse 22 hanggang 24. Gawa 11, 22 hanggang 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating, nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso, sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. Siya si Bernabe. Meron siyang mabuting puso. Hindi niya itinakwil yung kanyang budhi. Kaya anong sabi dito? Marami yung idinagdag ng Panginoon dito sa iglesia ng Antioquia. Napuno siya ng Espiritu Santo. Kaya nga gusto ng Diyos na maging malinis yung puso natin. Kaya nga inilagay niya sa atin yung budhi. Kaya nga ginigising niyang paulit-ulit yan. Para magkaroon tayo ng malinis na puso. Itong pusong malinis, ito yung pupunuin ng Espiritu Santo. Mapupuspos ng Espiritu Santo. At ito yung gagamitin ng Diyos para sa pagliligtas ng maraming mga ligaw na kaluluwa. Balikan po natin sa ating pangunahing talata. Unang Timoteo sa chapter 1. Verse 18. Basahin natin muli. Ang biling ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga propesiya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban. Kaunti na lang yung panahon natin para makipaglaban. Yung pakikipaglaban ba natin ay mabuti? Verse 19, basahin natin muli. Na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Para maingatan natin na yung ating pananampalataya ay buo.
hindi nawawasak, hindi lumulubog, hindi mo nawawala yan. Ang pananampalataya po ay hindi mawawala yan sa atin. Pero pwede yang masira. Kapag yan nasira, hindi nawawala ang kaligtasan. Pero masisira yung buhay Kristiyano natin. Hindi ba? At kapag sira yung buhay Kristiyano natin, papaano tayo makikipaglaban? Imaginein, isa kang barkong pandigma, makikipaglaban ka tapos wasak? O pwede ba yun? Hindi. So may pakinabang po yung barkong buo. Yung barkong buo, hindi lang sa makikidigma, kundi pati sa kalakalan, napapakinabangan ito ng husto. Nakakapagdala ito ng maraming bagay. Hindi ba? Kaya sa pamamagitan ng ating pananampalatayang buo na iniingatan sa malinis na budhi, kinakailangan nating dalhin yung mga tao na papunta na sa impyerno, nasa pintuan na sila ng impyerno, kailangan natin silang kunin at akayin patungo sa langit. Sa pamamagitan ng pananampalatayang buo na iniingatan sa malinis na budhi, makipaglaban tayo sa ating mga kaaway. Labanan natin yung ating laman. Labanan natin yung sanlibutan. Labanan din natin si Satanas. Hindi ba? Kung wala yan, kung wala yung pag-iingat natin sa mabuting budhi, hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos. Hindi pwede yung marumi yung budhi. Sa pakikipaglaban sa pananampalataya, kailangan din po natin yung kalinisan ng ating budhi. Paulit-ulit pong ibinabanggit ito. Kasi ito po yung madalas binabaliwala na lang natin. Porket walang nakakakita. Hindi po ba? Ngayon tumingin po tayo sa mga bagay na hindi nakikita ng tao dahil doon po nakatingin ng Diyos. Binabantayan niya tayo. Yes, magkakasala tayo, pero paano ka nagsisikap na ingatan itong malinis na budhi? Kapag nagkasala tayo, dapat nating ipahayag kaagad sa Diyos. Huwag natin pagtakpan, huwag natin itago, huwag natin i-justify. Yung iba kasi gina-justify pa kahit alam naman nilang mali. Hindi ba? So para tayo yung senyalis ng katapusan ng panahon. Alam naman nilang mali yung ginagawa nila. Hindi ba? Alam naman nila, yung gumagawa ng mga kasalanan, alam naman nila na mali, hindi ba? Yung mga nagpapakilalang sila ang Kristo, alam naman nilang mali yun eh. Pero gina-justify nila. Pinaninindigan pa rin nila. Hindi po pwede maging ganun pagdating sa atin. Kung gusto po natin na magamit tayo ng Diyos, kung gusto natin na maraming maligtas sa pamamagitan ng Subic Church, pakiusap. Ingatan po natin yung ating pananampalataya. At ingatan din po natin yung ating malinis na budhi. Sana manatili po yung dalisay hanggang sa araw na tumayo tayo sa harapan ng Panginoon. Sa ganon, hindi po tayo mapapahiya. Lahat ng paglilingkod natin ay magkakaroon ng kabuluhan. At yan po itatanggapin natin bilang gantimpala. Kumusta yung kalagayan po ng bawat isa ngayon dito? Kumusta yung budhi mo? Manhid na ba? O sensitibo pa? Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Diyos sa manaming banal na nasa langit, salamat po ng marami amang Diyos sa lahat po ng iyong biyaya na ipinagkakaloob sa amin. Kami man po ay hindi karapat-dapat, tinatanggap po naming patuloy ang lahat ninyong kabutihan. Naririto, nananatili po kaming malusog sa kabila po ng pandemya. Meron po kaming nakakain sa aming hapagkainan. Meron po kaming nagagamit na panggastos para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pinagkakalooban niyo yung bawat isa ng bahay na matitirahan. Lahat ng bagay na kailangan namin. Higit sa lahat, iniingatan ninyo kami dito sa kalagitnaan ng inyong maluwalhating iglesia. Kahit na hindi kami karapat-dapat amang Diyos, patuloy mong ibinibigay sa amin ang lahat ng biyayang ito. Nawa masuklian po namin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa iyo pong banal na kalooban. Nawang bawat isa sa mga kapatid dito po sa Subic Church ay makapag-ingat ng malinis na budhi. Dalangin po namin sa aming pagharap sa inyo, hindi po kami mapahiya, kundi lahat po ng aming mga naging sakripisyo, lahat ng aming mga paglilingkod sa inyo, ay aming tanggapin bilang gantimpala sa araw ng aming pagharap sa inyo. Ingatan po ninyo kami at ganoon din yung mga hindi nakadalo na brothers and sisters. Nawa amang Diyos ay pagkalooban nyo sila ng angkop na biyaya para sa kanilang buhay Kristiyano, ay patuloy po sila makapag-ingat ng kalinisan ng kanilang puso, ganoon din ng malinis na budhi. Ingatan po ninyo kaming patuloy, sa inyo lamang po kami nagtitiwala. Lahat po nito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus namin tagapagligtas. Amen.